Patuloy pa rin nananawagan ng piston at ilang grupo na itigil ang PUB consolidation. At kahit ngayong araw ng deadline nito, at kaugnay niyan, ating pang issue sa transportasyon. Makaparehan po natin si Transportation Undersecretary Ferdinand Ortega. Magandang umaga, Yusek Ortega. Magandang umaga, Igan. Ayan, linawin lang po natin. Talaga bang ito na yung pinakahuling deadline at wala na extension ang PUB modernization? Klaro sa pagsabi ng Pangulo, no? 2 weeks ago, 3 weeks ago, talagang final and firm na yung deadline, itong April 30. In fact, kung makikita mo, halos konti lang naman ang sumasama na. So I think by now, talagang fully decided na yung mga gustong sumama at saka yung hindi sumama. So firm na po yung deadline. So ano mangyayari sa mga hindi nakapag-rehistro, nakapag-consolidate, nagkaroon ng kooperatiba bukas, May 1, magkakaroon na ba ng hulihan? Kasi nanindigan po sila, Yusek, na babiyahe sila. At di sila natatakot hulihin. Kolorum na sila bukas . Unang-una, bibigyan naman ng due process ng LTFRB, bibigyan pa yan ng show cause, sasagot pa sila. So it will take a few days, maybe a week or two, para sila ay finally masasabihan or mabibigyan ng information na sila ay wala ng prangkisa at sila ay hindi na pwedeng pumasada. Siguro panawagan na lang natin, Igan, sa mga nag-voluntarily decide na wag mag-consolidate, alam naman nilang wala na silang prangkisa, siguro sila na mismo ang hindi babiyahe when the time comes na talagang bawal na sila. Pero masyado nagtatampo yung sumunod sa batas . Yung nag-consolidate, bakit daw yung mga hindi sumama sa talagang natural na proseso, para daw bine-baby. Tama ba yung ganong pananaw, Yusek? Hindi naman talaga bine-baby, Igan. Binibigyan lang natin sila ng a little more consideration kasi medyo nag-iisip pa nga sila. But definitely, gaya ng mga nauna at saka itong mga humabol, pareho naman magiging treatment natin sa kanila regarding sa pagsama nila eventually sa consolidation. Sabi ng nakapanayam naming tsuper, kasama raw sa kanilang pinaglalaban ang mga pasahero dahil posible raw taas pasahe kapag natuloy daw ang PUB modernization. Anong totoo sa likod nito? Precisely yung modernization ay para sa pasahero to. Sila ang number one customer natin. Opo. At walang basihan yung sinasabi nila na pag nag-modern na tayo, tataas ang presyo. In fact, yung presyo 7 years ago, 2 peso ang difference ng minimum ng traditional at saka modern. Oo. Up to today, after 7 years, pareho pa rin ang diferensya ng minimum. It's still 2 pesos. So yung sinasabi ng ating mga kaibigan sa transportation sector na tataas ang presyo, wala pong katotohanan yun. Ang problema rito yung issue sa Korte Suprema, nandun po yung petisyon. Pag pumanig po ang Supreme Court sa PUB modernization na TRO, no? Papatigil ng Supreme Court, mababawi ho ba ng mga ikangay kanya-kanya individual yung usaping ito pagdating sa prangkisa? Mahirap mag-comment kasi wala pa namang desisyon yung ating Pero Supreme handa ba Court. kayo kung ano man desisyon ng Supreme Court? Definitely, ang gobyerno naman and anybody should follow kung ano man ang desisyon ng Korte Suprema. At eto, maiba tayo. Anong plano sa mga bike lanes? Parang laban bawi? Tatanggalin ba? Mananatili? Luluwagan para isama motorsiklo? Ano na ho ang nasa initial na pag-aaral po ng DOTR? On the part of DOTR, sa pagsabi ng Pangulo at saka dun sa policy natin sa transportasyon, tuloy po ang bike lane. Bike lane, In tuloy. fact, meron pa tayong daan-daan na i-create na bike lane sa buong Pilipinas. Okay. Sabi nga ni Secretary Bautista, priority yan, tuloy-tuloy po yan. May mga hakbang di po ba ang DOTR para siguruhin ligtas sa mga siklista at motorcycle rider, lalo na ho sa matinding init? Ano bang paalala natin, Yusek? Siguro sa tindi ng araw sa certain parts of the day, wag mo na sila magbiyahe sa bisikleta dahil mahirap yung exposure. But on the part of DOTR, bibigyan po natin sila ng protection sa kanilang pagbabike, no? Oo. Para maging safe sila dun sa mga katabi nilang motorized vehicles. Baka kada ikapitong kanto, mayroon kayong drinking o water station, ha? Maybe that's a good idea Yusek, kasi pwedeng sumama yung mga maliliit na negosyante para mabigyan sila ng ganong klaseng pampakuan sa init. Oo, parang Tama yun. pag may marathon o mga palaro, di ba may mga water station? Magandang idea Okay, yun. Elsa Basway tayo. Nako, may isa hong, ewan ko, nagpakilala ho siya, Assistant Secretary sa DOTR, nasita kahapon, coding kasi yung kanyang sasakyan. Ano na ho ba latest? Kumpirmado ba tong ASEC na ito o nagpapanggap na taga-DOTR po? Alam mo, I don't have first-hand info kung Okay. sino siya, pero sa aking tingin,
Kung siya ay may kasalanan, definitely hindi ka pwede dumaan doon. Pero kung meron siyang karapatan dumaan doon, dahil meron tayong mga, anong tawag dito, Exemption. parang exemption, as long as yung operation yung ginagawa, ibang usapin naman po yun. Oo, okay. Abangan natin ang balita dyan kay ASEC. Asikasuhin ho, Yusek, ha? Opo, gawin po namin yun. Okay, maraming salamat, Transportation Undersecretary Ferdinand Ortega. Salamat. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.